pong name nyo, sir? Florandric team. Bale, nasa Arboring Company tayo, na EXO Arboring Company. Ngayon ay, 23 years na company. So, ito po sir, may mga tanong po kami about sa inyo po, about sa company. So, first question po, paano ninyo natutukoy at tinatanggal ang mga hindi kailangang bagay sa inyong lugar ng trabaho? Para meron lang kayo may idea, ang EXO Arboring Company kasi, bali po customize ng mga black sanitary plate po, yung protection ng mga customers. Bawat unit, pinapalitan yan. Yung mga parts, windshield, perimeter ng sasakyan, pinapalitan yan. Ngayon, yung mga windshield, gawa ng ballistic kasi lalagay natin, tinatanggal na yun. Lahat ng original equipment materials, tinatanggal yun. Bale, ang mangyayari, hindi na kinakabis siya. Dahil pinapalitan na ng bago. Doon pala, makita mo na lahat ng original equipments ng sakyan, sinisegregate agad yun at tinatanggal sa isang armoring bait. So, next question po, paano ninyo inaayos ang mga tools at materials para madaling makuha? Number 1, meron tayong controller ng tools. Ang nakaano dyan, naka-assign, warehouse mismo. Bawat unit dumarating, kumbaga may mga tagi siya para tagi. Dati material sa lalabas sa armory. Sa tools naman, may mga ini-issue sa bawat team members at team leaders, yung personal tools at saka yung tinatawag natin yung pangkalatang tools. Kung ba yung common tools na tinatawag natin. Lahat yun, makakuha sa warehouse. Okay. So, next question po, paano ninyo pinapanatiling malinis at maayos ang inyong lugar ng trabaho? Number 1 muna dyan, sa mga empleyado, orientation muna yan. Kumbaga, sasabihan mo bawat team members, team leaders, na meron tayo sinusunod na schedule. Yan, ang schedule natin, ang pasok natin 8 to 5. Bago pala tayo magsimula, 8 pa lang, preparation agad ng working area. After din nun, hanggang 5 o'clock, bago tayo mag-alisan, dapat aware ang bawat isa natin na maglinis na bawat area natin. So, next question po, paano nyo po pinapatubad at pinapaalam ang 5S sa inyong trabaho? Ay, isa pa yan. Ang mangyayari niyan, scheduling. Pag tinatawag na scheduling, aware ang bawat isa. At saka may mga naka-assign kung sino-sino. Okay. So, next question po, ano ang ginagawa ninyo para masiguradong patuloy na sinusunod ang 5S? Monitoring. Kasi napakasimple lang yan eh. Meron tayong kung sa sinusunod, may schedule sinusunod. Kung walang monitoring, makakaligtaan ang bawat team members, may bawat empleyado, ang pinapasunod yung protocol. Next question po, anong pamantayan o sistema sa pamamahala ng kalidad ang sinusunod ng inyong kumpanya? Sa totoo lang, yung manufacturing, ang pamantayan talaga niyan yung customer satisfaction. Kasi, kung walang customer satisfaction ang susundin niyo, mawawala ang customer, mawawala yung production, kasi nga nakadepende ang production sa pangangailangan ng customer. So next question po, maaari ka bang magbigay ng halimbawa ng isang proyekto o hakbang na nakakatulong sa pagpapabuti ng kalidad ng inyong produkto o serbisyo? Gaya sinabi ko, ang EXO Armoring Company, kumbaga bulletproofing kasi ito eh. Ang lahat ng materials na tinetest, continuous research, continuous improvement, para meron innovation taon-taon. Para yung quality ng isang armoring, kumbaga hindi mawawala, kumbaga enhance pa taon-taon. So yun, next question po, paano ninyo sinisiguro na lahat ng empleyado ay kasali at nakatuon sa pagpapanatili ng kalidad? Kumbaga ano yan eh, training, number 1, sa mga tao, training, may proper training, may proper orientation, tapos kung paano yung i-implement, yung implementation ang number 1 doon. Kung may training na tayo sa mga tao, tapos susundan natin yung tools, yung mga gamitin nila, tapos yung implementation at orientation sa mga tao. Okay. So next question po, anong mga tools o paraan na ginagamit ninyo para subaybayan at sukatin ang kalidad? Kakalang tanong yan, diba? Paano mga tools?
kumbaga sinusunod natin yung internationalismo. Okay. Yung tools na yun, kumbaga napakaano yan, specific yung tanong na yan. Yung tools na yun, kumbaga lahat naman, meron innovation. Kung anong klaseng tools na yan. Kung sa technical naman, lahat kasi dito ng materials na EXO ay important. Kumbaga, ang nag-test na mismo noon, para may mga agency, coordinator. Yes po. Kumbaga yung mga materials, tulad ng yung mga supplier ng mga ballistics. Kumbaga, merong mismo agency na nag-test noon para yung quality ng isang produkto ng EXO Armory, hindi mapanood dito. Next question po, paano ginagamit ng inyong kumpanya ang feedback ng customer para mapabuti ang kalidad at masigurado ang kasiyahan nila? Sabi nga, di ba, yung customer is always the priority. Yes. Tapos, kumbaga, yung feedback na yon, doon mo malaman yung improvement mo sa ginagawa mo. Lahat ng bad feedbacks, yun ang maganda eh. Okay. Kasi kung good naman eh, hindi mo na siya may improve eh. Yes po. Kailangan yung opinion ng customer, kasi lahat eh, yung opinion ng customer, doon mo makikita kung paano may improve. Kasi sa manufacturing kasi ang nakakita lang yan yung management, tapos yung mga gumagawa ng tao. Pero ang number one yan, na kumbaga, number one makikita ng trabaho mo kung di mo maganda, ay yung customer mismo. So next question po, ano ang mga pangunahing patakaran sa kaligtasan ng inyong kumpanya at paano ito pinapaalam sa mga empleyado? Simple lang, sabi nga nila yung safety. Pero yung protection yung PPE yung mga tools ay yung mga ginagamit natin yung personal kunya sa grinding sa mata. Meron tayong goggles, tapos mga gloves bago mag-welding. Tapos pa doon yung lagi mong safety. Kumbaga yung protecting yourself, not only yourself pati yung sa ibang tao. Yes. So next question po, anong uri ng training sa kaligtasan ng ibibigay sa mga empleyado? Training. Yung mga training na yun, kumbaga nakuha na rin sa ano yan eh. Sa labas, yung training na yan, merong mga ahensya ng yung parang private na nag-training talaga. So next question po, paano tukoy ng inyong kumpanya ang mga posibleng panganib sa trabaho at anong mga hakbang ginagawa para maiwasan ito? Siyempre yung muna, yung ambience sa trabaho. Kailangan yung mga sockets, tapos yung mga tools natin bago simulan ng mga tao, kumbaga well-maintained. Tapos yung area mismo, kumbaga maganda yung area, kumbaga trabaho ng tao. So, next question po, paano ginagawa ang pag-uulat at pag-isiyasat ng mga insidente sa trabaho? Reporting mo na yan ng mga team leaders. Bago makita sa management yan, dapat meron team leaders ang report. O kaya naman yung individual na nasa ko na siguro, saktan, pupunta mismo yun. Sa mga clinics. Dito nga sa EXO, sa company to, kumbaga, tekta kagad. Pag may nasaktan, malaman kagad yan, at nirekta kagad yan sa clinics na accredited na. So yun sir, last question na lang po. Paano ipinataguyod ng inyong kumpanya ang kultura ng kaligtasan at sinisigurong lahat ay sumusunod sa mga safety protocol? Yung safety niya, yun ang napaka-importante. Kumbaga, simula pa lang, bago pa lang magsimula ng trabaho, yung PPE nga, sinasabi mo, dapat nakasuot na. Kumbaga, pupunta ka sa isang working area ng manufacturing, kung ano yung pangangailangan na protection, dapat meron ka. Kumbaga, available. Kung nakalimutan man isang empleyado, yung mga PPE niya, may sa warehouse naman meron tayong dyan, available na extra yung mga PPE natin. Yun lang po sir, thank you po. Okay. Sige. Good luck sa inyo. Grabe naman dun sir.